Sabi ng report, wala rin restriction, kahit wala. Sabi ko, kasama ko. Restriction. Pero tinangkay. O, ano yung sinino? Hindi. Pero sa, dito sa Senado, pag in-archive ang ganitong kaso, ano ibig sabihin? Patay na. Mahirap ng bunutin yun. So wala na pong pagkakas. Itagide. Hindi naman. Basta 100% ang kapulupan. You mentioned, sir, Sir, Pwede po yung so ibig sabihin, sir, means paano Kaya yung pinipilit ko yung table para pagkami yung sinabi ng sila. All yung mga binago sila. Meron sila ni-rectify. Sinasabi ko yung mali. Or inaccurate. Hindi madaling galawin. Parang nakatiro lang. So paano Pero ito yung i-archive mo, akala ko ba, wala kami jurisdiction. So sir, paano pala mahuhugot sa ito? Pasyente ko pa rin dito. Sir, yung decision ng Senate 1944, Pasyente ko na po. pero bilang Senate Baka may masaktan ako sa mga salita, sa mga salita. Pero sir, how do you feel then? God, do you consider this a win po ba? Ano masasabi po natin? Sen, Win na hindi ka ano. Mas gusto namin talaga dismiss eh. Hindi archive. Pero kasi lang. So, sir, hindi kayo satisfied po ba dito sa naging flow ng ng decision? Okay na rin sa akin. Okay na rin. Okay na rin na-archive man. Okay na. Tantamount daw to, ano yung archive sa tantamount? Almost sinunod sa dismissal. Pero pwede pa mabuhay kapag ma-reverse yung reverse yung ruling ng Supreme Court kapag i-consider niya yung motion ng Mangyayari kaya yun? Sa tingin mo? Thank you, sir. Thank you, sir. Una, Sorry. yan ang key basis of government. Ang to abide by it. Kahit na hindi ka nag-agree, but you have to respect that's how our constitution is, no? Na co-equal branch, kailangan natin i-respect. Kaya lang sir, meron pang motion for reconsideration sa Supreme Court. Bakit hindi sa tayo pag-resolve? Well, by moving it by the motion to archive, kahit po naka-archive na yan, in case po si Supreme Court i-grant yung motion for reconsideration, by the vote of the majority, we can revive ito pong impeachment. No? So, Sabihin patay na. hindi ibig sabihin patay na. No? Archive siya, but with the vote, in case po ang Korte Suprema ay magbago, mag-overturn ang kanilang naging desisyon, it can be revived. O pwede buhayin at ibalik sa court. Kaya ano na yun eh. I think it's a very fair decision by Laya na naman ang ating Vice Presidente na tuloy-tuloy ang kanyang pagtatrabaho. From the start naman, alam namin na may kakulangan talaga ang pagsampa nitong impeachment sa kanya. Alam natin na last minute at alam natin din na nung walang kaakibat na ebidensya ng inagin nito ang minikot sa mga kapwa kongresista, nung ang tinawag ay focus, imbis na plenaryo, na nakita natin, kasi yun lang ang nasa publiko at that time, medyo nakakakaba dahil alam natin na medyo may ibang galawan dito. Doon sa mga dating impeachment, na kahit may madalian, nakikita natin na kahit paano na pag-uusapan, hindi man na umaabot dun sa punto na nasa-satisfy tayo, pero may lip service.
dito masyadong inurada to the point na kahit ang ordinaryong mamamayan ay mapapaisip kung ito nga ba ay ginawa ng naaayon sa hustisya. So maraming salamat sa Senado dahil nailiwanag din, maging tutol man sila o sang-ayon, naging maliwanag kung ano ang mga issue dito. So sa hinaharap natin sa ibang mga kaso na kaakibat nito o tungkol sa impeachment, mas umiigi din yung sistema ng justisya. Maraming salamat. Thank you, Attorney Trixie. Isang motion ni ang Senator Tito Soto para hindi na sila magpasya dahil may motion for reconsideration. Kaya lang, nasasayang sa iluhan. Malaman mo po para dito Hindi na respond. So you can try as much as many as you want. Kaya natin pwede naman pala. Pero sabi ng Constitution, 1 lang a year. After that, expired. At sabi ng Supreme Court, expired because of the first day na inaction. So again, there will never be a perfect decision. Diba? Kaya nga adversary. There's adverse side, there's adversarial. May one side, there's the other side. It just so happened na kasi ang mga legal luminary. That's why I'm saying na, advocate tayo. Kung yun ang tingin mo, I respect that. Sabihin, every tama na tumalik. Kasi nga, hindi na, ito will say na, ito yung prevailing na doctrine. Patay na pwedeng buhay. So kung tinable, buhay yun na pwedeng patay. Sinang kabila. Pagka in-archive mo na, patay na yan. Kaya nga mo archive is like the pero pwedeng buhay. If sa pag-archive, sabi ko na, ang ibig sabihin nito, patay na. So, ang naging motion is sundin ang Supreme Court decision. Naiintindihan ko si Senate Minority Leader, former Senate President Soto, na sabi niya, i-table mo na ito. Ang ibig sabihin ng table, isang tabi. So, ibig sabihin ng buhay, hindi lang muna inaasikaso or tatalakayin. Pero ang sabi ng Supreme Court, immediately executory. At sinabi niya, void ab initio, wala from the start. So, mas akma yung aksyonan namin, tapos i-archive. No? Ibig sabihin, patay na to, pero pagka ang Supreme Court ay nagbago ng desisyon, pwedeng buhay. But as of now, As of now, ibig sabihin kasi ng archive, parang ibig sabihin nilibing mo eh. Diba? Ang ibig sabihin kasi nung tinable mo, buhay yun. Diba? Wala lang ngayon sa priority na dinidiscuss. Pero yung archive, ibig sabihin, either tapos na yan o patay na yan, kaya doon muna natin ilalagay. so paano naman, Senator, yung mga issues against the Vice President, yung tungkol sa confidential funds, allegedly yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, paano ito matitake up na? Matitake up in impeachment in February 6. Pero ang Quadcom nag-announce na sila na tuloy-tuloy sila. So, in the areas where the Vice President where people want to hold her accountable, even before her term, I don't doubt Congress will do that. And any committee here can do that, di ba? But of course, with the Supreme Court decision now, ang sinasabi, hindi muna gagalaw yung mga courts of law, pati ombudsman, until may impeachment. But yun, we're talking about August, September, October, November, December, January, February. We're talking 6 to 7 months. So di ibig sabihin na inarchive ito ay wala na, sarado na, katapusan na, hindi na makakabol sa accountability ang Vice President? To be fair to the Supreme Court, both to the spokesperson and yung pagkasulat, very clear yun. Na hindi nila sila sabing hindi guilty, hindi nila sila sabing wag i-take up, ang sinasabi lang tamang paraan. So ang naglaban dito, hindi yung dapat ba accountable or hindi. Ang naglaban dito, dapat naging accountable, pero dapat tama din yung paraan to hold someone accountable. So isa na lang, paano yung tugon ninyo doon sa number 1, nagsasabi, ba't kayo nagmadali? Hindi hintayin yung ruling ng Supreme Court doon sa mga motion for reconsideration. At pangalawa, yung sa mga nagsasabi, nakaka-disappoint ang Senate ngayon because of this vote and dahil bukod sa iba pang mga issue. Okay, akala ko ba mabagal kami? Yun ang sinabi, mabagal kami, di ba?
niremand namin. Pero sabi namin dapat sigurado. Ngayon naman nagmamadali. Ano ba utos ng Supreme Court? Immediately executory. Ano ba ibig sabihin ng immediately executory? Sa mismong desisyon ng Supreme Court, sinabi nila, ang ibig sabihin ng immediately executory, wala ka nang hihintayin, yun na yun. So yun yung dahilan bakit nagmamadali. Ngayon, i-compare natin sa spirit ng Constitution. Ano spirit ng Constitution? Pag tapos na yung isang impeachment, next year ka na. So hindi ba dapat tayo sumunod doon? Having said that, in a democracy, lalo ito highly charged, hindi matatapos ang usapan dito. Kung nagmadali kami, baliktad ang tinatanong mo sa akin ngayon. Kung hindi namin to inaksyonan today, baliktad ang magiging tanong sa inyo, of course, ng media, ng tao, through the media. Bakit hindi niyo sinunod ang Supreme Court? So either way, kailangan sumagot, diba? So yun nga explain namin kay Senate President, Senate Minority Leader, dating Senate President Tito Soto. Okay, sabihin mong may napupuna kang hindi gusto sa desisyon ng Supreme Court. In the end, saan ba matatapos? Diba? Pagdating sa constitutional, sa interpretation ng Constitution, in the end, it's the Supreme Court. So kung sasabihin natin hindi susundin yon, so okay, ngayon, nominate na tayo sa CA. Pwede ba namin hindi sundin yung desisyon nila doon sa kaso ni Senator Ginggona, yung mga dating desisyon? Pwede ba yung majority nilang maghati-hati sa CA? Hindi pwede, di ba? Oh, kasi nagsalita na yung Supreme Court. So parang, di ba, may criticism na hindi kayo nag-trial forthwith na utos ng Constitution, but you archived it forthwith. Forthwith is interpreted as reasonable time, and it was filed in February 5 na may election nun. So you look at all the circumstances. Immediately executory is from the Supreme Court. But again, no, in giving you my stand, I'm not saying we're totally correct. Wala nga perfect sa mga pangyayaring ito. And from now on, there'll be a lesson. So look at the bright side. What's the bright side? Whether you want to impeach the Ombudsman, the COA Chair, COA Commissioner, a Supreme Court Justice, mas klaro na yung ngayon yung guideline dito sa bagong desisyon, yung binasa natin na page 93. And this is for the yung 1/3 na kapirma. And not only that, sino man dapat ganun din yung application. Kaya nagustuhan ko yung sinabi ko, hindi mo practice to. What's the difference of holding Vice President after 2020? You hold your accountable now. If you hold